Ipinaliwanag ni Hamar kay Logan na sisimulan niya ang ulat mula sa ikalawang linggo ng konstruksyon sa Terran. Halos tapos na ang pagtatayo ng mga strategic position sa paligid ng fortress, at pinal na rin ang mga bahay kung saan mininirahan ang mga manggagawa. Ang mga paghahanda para sa pagpapaunlad ng minahan ay malapit na ring matapos. Sumagot si Logan na ito mismo ang inaasahan niya mula kay Hamar, at binanggit kung gaano nito kahusay na nalulutas ang mga bagay ng may mataas na efficiency. Pagkatapos ay niyakap ni Logan si Hamar, ngunit sinabi niya rito na mayroong isang kondisyon. Si Hamar, na halatang hindi masaya, ay nagtanong kung ano na naman ang susunod na mangyayari. Itinuro ni Logan na sa likod ng hilagang bundok ay matatagpuan ang Tenon River, habang ang Luther River naman ay dumadaloy sa timog. Giit ni Hamar, bakit ito sinasabi sa kanya at wala siyang balak makinig. Gayunpaman, nang may masayang ekspresyon, sinabi ni Logan na makinig itong mabuti, dahil kung magkakaroon ng isang dam na magdurugtong sa dalawang ilog na iyon, ang Terran ay magiging lubhang maunlad. Nawalan ng pag-asa si Hamar at sumigaw na hindi niya alam at ayaw niyang malaman. Tinukso siya ni Logan at tinanong kung anong nangyayari sa Master ng Magic Tower Workshop, sabay paalala na pinag-uusapan nila ang pag-unlad ng lugar na magiging tahanan nito. Ang tanging naisagot ni Hamar ay ang tawagin silang mga Descendants of Demons. Napagmuni-muni ni Logan ang tungkol sa Magic Stone Mine, ang eksplorasyon ng Terran, at ang pag-research ng invention ni Cronet. Napagtanto niya na kapag natapos na ang lahat ng ito, ang pagpapaunlad ng teritoryo upang harapin ang imperyo ay makukumpleto na. Ang natitira na lamang ay ang mang-alap ng impormasyon at paigtingin ng military power ng kaharian. Ilang taon na ang nakalilipas, ang lahat ay tila wala ng pag-asa. Habang inaaliw niya si Hamar, sinabi niya sa kanyang sarili na sa mga sandaling tulad nito kailangang manatiling kalmado. Hindi niya maaaring ulitin ang parehong pagkakamaling ginawa ni Temoto. Nang may masamang ngisi sa kanyang mukha, sinabi niya sa kanyang sarili na dahan-dahan lang at manatiling panatag. Dahil dito, nagsimulang manginig sa takot si Hamar at sumigaw na nabaliw na ang kanyang master habang si Logan naman ay humahalaklak ng malakas. Ang eksena ay lumipat sa bagong hari, na tila naging lasenggo na, walang ginawa kundi uminom at kamukha na ni Robert Baratheon mula sa Game of Thrones. Tinawag ng hari si Cleo at sinabing napakasarap ng alak, sabay tanong kung ano ang tawag dito. Sumagot si Cleo na ito ay tinatawag na Flama, isa sa mga pinakasikat na inumin sa imperyo. Sa gulat, inulit ng hari ang pangalang Flame, at ipinaliwanag ni Cleo habang nagbubuhos ng alak na sa sinaunang wika, ito nga ay nangangahulugang apoy. Matapos ang paliwanag, nag-isip sandali ang hari, ibinaba ang kanyang goblet sa mesa, at tinanong si Cleo kung ano ang tingin nito kay Logan McClain. Nagulat si Cleo sa biglaang tanong bago sumagot na si Logan ang pangunahing dahilan kung bakit natapos ang Civil War at nailuklok ang kanyang kamahalan sa trono. Matapos marinig ang mga salitang ito, sumang-ayon ang hari na totoo ito at dapat siyang magpasalamat dito. Nagpasya siyang maglakad-lakad sa ilalim ng liwanag ng buwan, tinatanong ang sarili kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman, at napansin na ang paglanghap ng sariwang hangin ay nakatulong ng bahagya. Napabuntong hininga siya at naisip na nitong mga nakaraang araw, nagiging masyadong sensitibo siya pagdating kay Logan McClain. Napagtanto niya na kahit sa mga pagpupulong ay hindi niya maitago ang kanyang ekspresyon kapag nababanggit si Logan, at tila pati ang mga ministro ay nagtataka na. Napansin din niya na maging ang Royal Advisor ay tila nakahalata rin, at inamin sa sarili na marami pa siyang dapat matutunan. Habang malalim ang iniisip, biglang lumitaw ang mga asasin mula sa mga halamanan at pinalibutan siya at ang kanyang mga gwardya. Nagulat ang hari at ang kanyang bodyguard na si Luis ay naghanda upang labanan ang mga asasin. Inutusan ng pinuno ng mga asasin ang kanyang mga tauhan na patayin silang lahat. Sumugod si Luis sa mga umatake at inutusan ang mga gwardya na protektahan ang hari sa lahat ng pagkakataon. Sinuri ni Luis ang mga kaaway, may 3 high-level at 15 intermediate-level force users. Inuna muna niya ang mga intermediate, niligpit ang ilan sa kanila gamit ang kanyang espada na balot ng mana. Nang maubos ang mga mahihina, sumugod siya sa iba pang papalapit sa hari at pinatumba ang mga ito.
Hindi nagpatinag ang pinuno ng mga assassin, binalot din ang sariling espada ng mana at inutusan ang kanyang mga tauhan na huwag umatras at patayin ang hari. Nang papalapit na ang pinuno sa hari, hamarang si Luis at pinutol ang braso ng lalaki sa isang malinis na taga bago ibinaling ang kanyang sandata sa mga natitirang assassin. Nang makitang putol ang kanyang braso, na-realize ng pinuno na masyadong malakas si Luis kaya inutusan niya ang lahat na umatras. Nagsimulang umurong ang mga assassin, ngunit tumanggi si Luis na paalisin sila at hinabol ang mga ito. Isa sa mga assassin, nang makitang hinahabol sila ni Luis, ay lumingon at naghagis ng papel sa kanya. Ang mga ito ay mga magic scroll na nagpapalabas ng lightning spell. Nang makita ito, agad na bumalik si Luis sa hari upang protektahan ito, ginamit ang sariling katawan bilang panangga at tinanggap ang tama ng kidlat. Idinilat ng hari ang kanyang mga mata at nakitang ligtas siya, ngunit ang pag-atake ay naging sanhi ng paglaho ng mga katawan ng mga assassin. Dismayado si Luis sa pagkawala ng mga ebidensya at inutusan ang dalawang gwardya na tingnan kung may naiwang gamit ang mga kaaway. Gayunpaman, walang natira, at napansin ng gwardya na ang pag-atake ay nangyari mismo sa gitna ng palasyo. Nagtaka rin ang isa pang gwardya kung bakit hindi ginamit ang scroll sa simula pa lang. Nakaluhod ang hari habang nagtatanong ang isang gwardya kung nasaan ang mga naka-duty na bantay at paano nakapasok ang ganoon karaming tao. Pagkatapos, tinawag ng hari si Luis at tinanong kung sino sa tingin nito ang magiging hari kung sakaling mamatay siya sa sitwasyong iyon. Nagulat si Luis sa tanong, at tila ang hari ay mayroon ng madilim na conclusion sa kanyang isip. Ang eksena ay bumalik kina Logan at Hamar. Sa loob ng isang tent, kausap ni Logan ang kanyang master, na nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, kung talagang pinaghihinalaan siya ng hari. Kinumpirma ni Felix na ganoon nga, at ipinaliwanag na ang mga assassin na umatake kagabi ay pawang mga intermediate o high-level force users. Higit pa rito, may mga bakas ng manipulasyon sa rotation schedule ng mga gwardya sa palasyo, at ang tanging mga taong may kakayahang gumawa niyon ay si Logan o si Felix mismo. Nagtanong si Logan kung opisyal na ba siyang itinuturing na salarin ng kanyang kamahalan. Sagot ni Felix, hindi ito direktang sinabi, ngunit hiniling ng hari na kausapin siya. Napabuntong hininga si Logan, iniisip kung bakit siya ang pinupuntirya gayong siya ang nagluklok sa hari sa trono, tapos ngayon ay pinagbibintangan siyang nais pumatay dito. Sinabi ni Logan sa kanyang master na kailangan niyang makita ang hari upang malaman kung bakit hindi siya pinagkakatiwalaan. Nanatiling tahimik si Felix sandali bago sumang-ayong maghanda agad. Sa gulat ni Logan, nagtanong siya kung para saan ang paghahanda. Ipinaliwanag ng kanyang master na sinabi ng hari na hindi papayagang magkita silang dalawa ng mag-isa nang wala si Felix, dahil kailangan ng isang taong kayang pigilan si Logan kung sakaling may mangyari. Napaisip si Logan na ang sitwasyon ay mas seryoso kaysa sa kanyang inaakala.